Ayun, okay KGX, kamusta kayong lahat at isang technical analysis muna itong gagawin natin. Pero kung lagi kayo nanonood sa video natin, lagi nyo nakikita itong lines natin. No? Kung mapapansin nyo, yung lines na binigay natin, dito siya tumatakbo mga idol, di ba? So ito yung sinasabi ko sa group na wag muna kayong papasok hanggat wala doon sa support na nilagay nyo o sa resistance na nilagay nyo. Okay? So ngayon, bumagsak yung value ng BTC. Ang tanong sa akin nung umpisa, nung nasa 43,000 pa lang, KGX, 43,000, I think 43,000, sakto, no? Kailan ka mag-take ng short? Yun ang sagot sa akin, tanong sa akin. Mag-take ako ng short noon, sabi ko, is 42,600. No? Which is ito. Once na pumalo yan ng 42,600 or 42,550 or 42,600, mag-short ako. So ito yun, ito yung pinapakita natin. And then, tignan nyo naman, no, nag-short, bumaba. And then, ang gagawin ko dyan mga idol, syempre titignan ko yung candle pa din, no? Kasi 4 hours candle yan or 12 hours candle. Ngayon, kapag nakita ko na ilang beses na reject, mga lodi, no? Sa 42,200 or 42,300, magti-take profit ako dyan. No? And then, paano ka ulit AGX papasok? No? Pag bumaba ng 42,200 or 300, magti-take ako ulit ng, mag-open position ulit ako ng long. Ay, ng short. Ayan. So, bumababa siya. No? And then, kapag lumagpas yan, no, sabi ko nga, swerte na lang pag lumipad talaga. And then, syempre, meron tayong rules dito sa KGX na pag happy ka na, take profit ka na. Okay? So, ngayon, if ever na nag-take profit tayo dito, no, sa 41,900, okay na, sabihin natin nag-take profit ka. Ano yung next step mo, KGX? Para mag-short position or mag-long position. Okay? Pagdating dito, hindi ako papasok dyan. Pag nakikita ko yung 41,800 na lumilipad dyan, hindi ako pumapasok. Sinusunod ko pa rin yung line ko. No? Pag pumalo dito yan, no, sa 42,200, no? Pag pumalo yan dyan, doon ako mag-take ng long position ulit. Ganun na ganun yun. Doon ako mag-take ng long position ulit. Basta makuha yung resistance ko. Okay? So ito, tulad yan, nakuha yung resistance ko, take profit. Tapos pag nakita ko na medyo bumaba ulit yan, tapos nakita ko na pumalo ulit ng 42,000, mag-open position ulit ako. So, kaya lang, tulad ng sinabi ko, volatility yan. Sobrang bilis ng angat, sobrang bilis ng baba. So, dapat nakabantay tayo. Diba? And then, papalo ulit ako ng long position. So, ngayon, dito kay GX, papasok ka ba ng long position dito sa 42,600? No? Yes. No, ganyan ako eh. So, pag pumalo ng 42,600 dyan, mga idol, at lumipad dyan, mag-take profit ulit ako dyan ng konti. No? Kunyari kung high leverage ka. So, saan ang next pasok mo yan kay GX? Pag pumalo yan ng 43,300. Pag pumalo yan ng 43,300, doon ulit ako maglo-long position. Basta paangat, mga idol. Okay? Pag paangat. Pero pag nandito ka sa taas, and then bumagsak na naman yan ng 43,000, mag-short ako dyan. So, yun yung ginagawa natin. So far, ako bago lang ako sa crypto, pero talagang gusto ko siyang aralin, no? Gusto ko siyang aralin. Kaya gumagawa tayo ng sarili nating sistema. Pero kung mapapansin nyo naman, yung sarili kong sistema, ayan siya. Kitang-kita naman sa graph. Kitang-kita naman, no? Balikan nyo yung ibang video natin, makikita nyo na yan. Yung line na yan, no? So, nandito pa lang yan. Yan, nandiyan pa lang yan, nandiyan pa lang yata yan. No? So, check nyo maigi. Okay. So, ngayon, kung mapapansin natin, ETH, mga idol. So, yung iba, gumagawa din ng sariling graph. So, ako din, sinubukan kong gumawa. Talagang no? Ako, kung papasok ako sa ETH ngayon, medyo kasi iba eh. Iba yung nangyayari sa ETH. Sabi niya dito kay Crypto Rover, sabi niya, bearish divergence, no? Ibig sabihin kasi ng bearish divergence, no? Makikita nyo na pataas, no? Tumataas ang value. Pero yung indicator niya negative, mga lods, no? For the future, magkakaroon daw yun ng pagbaba ng presyo. Yun yung sinasabi. Tapos sabi nga nila, should we worry? So, kung mapapansin natin, 2024 will explode. Ako, naniniwala ako kay ETH eh. Tulad niya ng sinabi ko sa inyo. Tulad ng mga iba nating token, ADA, XRP, di ba? FTM,
optimism nga medyo hindi ko pa siya pinagkatiwalaan talaga agad eh. Pero tulad yan ng sinabi ko, napakabilis kasi ng laglagan tsaka liparan ng optimism. Kaya hindi ko masyadong pinapakita sa inyo mga idol, no? So, puro yung iba such a short-term bullishness from ETH, yung iba maybe, yung iba good candle loading, he is above the rest. No, sabi nga nila biglang lilipat ang ETH. Ako syempre number 2 coin yan, no? Wala pang kayang tumapat sa number 2 coin, I think. No, and then lilipad yan someday, no? Kung siguro no? Kung papasok tayo, low leverage lang, hindi natin kailangan high leverage mga lodi, no? So, ayan yung aking TA, no, sa BTC. So, check nyo na lang. So, katulad yan, tingnan nyo kung pumasok ka ng 600 o 640 na, di ba? Kung naka 100 USDT ka, tapos naka tawag dito 125x ka, o yan, profit ka na dyan, no, kahit pa paano, no, yun lang yun, ganun lang din ako mag-trade mga lods, no. And then sabi nga dito, no, available balance on exchange keep decreasing as supply shock is coming, no. Yes, kapag bumababa yung no, yung syempre parang supply natin, ang dami naghahanap niyan, di ba? Sabi nga nila, ang daming bumibili ngayon ng BTC, no? So, tinitingnan nila, hinahanda talaga nila yung sarili nila sa pag-approve ng BlackRock. So, soon, kapag ganyan yung nangyayari, I think, lilipad. If ever, na totoo itong sinasabi na to. Okay? So, eto yung isa, si Kagi, no? Ano ko na kayo dito, sabi ko nga sa inyo, wag nyo masyadong pinaniniwalaan to si Kagi. Kasi bully lang to, no? Kung ano-ano pinagsasabi nito mga lods, no? Katulad niya, no? Ang daming sinasabi niya nung bumagsak ang RON. Ang daming sinasabi ngayon pag umangat ang RON. So, RON, $3 daw soon. So, kung mapapansin nyo, January 1, 101. Pero still, 101 pa rin yan. Pero bumaba ng nasa 90. Pero, RON is promising token para sa akin. At, ang laki na nilipad yan. So, ang dami na nag-take profit yan, I think. No, from 11 pesos to 115 pesos o 116 pesos, 'di ba? Sobrang laki. Kaya para sa akin nanalo na lahat ng pumalo kay Ron, okay? AXS, no, AXS 484. Ang Axie Infinity token, kung mapapansin niyo, i-check nyo yung lagi siyang kapag nagpa-pump yan, automatic meron siyang sariling dump. Meron siyang dump. May big dump siya. Ito yung sinasabi rin natin sa mga video natin na hindi puro pump yan. May dump din talaga yan. Lalo-lalo na kapag na-overhype lang yung token natin. So, coffee tayo. So, iyan yun. Kasi kaya na-overpump yan, na-overhype, palipad din ang BTC noong nakaraan. And then, ang nangyari, so dumami yung mga pumapasok ngayon sa Ronin wallet, no? Dumadami yung active users at maraming bumibili ng tokens. So, if ever na merong mga, alam niyo naman ang crypto, di ba? So, pag mataas, kapag masyadong marami ang nagbenta, biglang bababa yan yung supply. Pero not sure kung masyadong marami. Pero tulad yan ang sinabi ko, bantayan yung maigi, no? Pero AXS token, pag nagpatuloy ang Axie Infinity sa ginagawa nilang update, sa mga ginagawa nilang games, at maraming community ang pumasok pa rin sa Axie Infinity, baka maging parang Solana to AXS. Di ba Solana, nakita nyo, 500, biglang lumipad. So, ilan na Solana ngayon? $100. Di ba? $100 from $10 to $100. Di ba? And then SLP. So, mababa na naman ng value ng SLP. Pero good time to buy ba ang SLP? For long term, yes, ako, para sa akin, good sa akin yan, no? Pero barya lang ang ginagawa ko dyan. Kung kaya lang natin mawala, ganoon naman talaga eh. O, tingnan nyo. So, 42,600. O, kita nyo? O, di ba? Ayan yung, kita nyo, umaangat, di ba? So, ganyan yung ginagawa ko dyan. Tapos ako, kunyari, kung low leverage lang ako, hayaan ko na yan. Hanggang bull run, no? Hayaan ko na yan. Kunyari, nakapasok ako dito, lumipad dyan ng ganyan. Hayaan ko na yan hanggang bull run kung low leverage lang ako. Pero kung high leverage ka, bakit mo hahayaan hanggang bull run, no? Sumunod ka sa sarili mong TA, mga lodi. No? Pero kung nakapasok ka ng 30k, tapos naka-high leverage ka, papunta ka na nasa 40k ka na ngayon, putsang inang niya, wala na, no? Finish na, hayaan ko na lang yan, no?
Hayaan ko na lang yan, makuha yung 80,000 USDT, di ba? Makuha mo yun, puta, sobra. I think mayaman ka na. Di ba? So, ayan yun. Sabi nga nila, nasa ano pa tayo, no? Maaga pa, no? So, meron niyang etong January. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Maraming nagsasabi etong January na to ay bearish na para kay BTC dahil ang spot ETF, eto na, no? Parating na ang spot ETF, sabi nga nila, January 3 ang isa sa tinitingnan hanggang January 10, mga idol. Okay? So, next, Bitcoin waves. So, tingnan natin. So, hanggang ngayon naman So, hindi pa naman nababali ang istorya. No, sabi nga nila, history is repeating yet again. Yes. Kasi una sa lahat, siyempre, na ma-manipulate pa ng whales ang BTC. So, kung titingnan natin, talagang ganyan nga mangyayari. Kayang-kaya yan. No? Inaral yan. Kaya nagkaroon ng crypto. Inaral yan, mga idol. Inaral na maraming matatalo dyan. Inaral na may mga technical analysis, mga idol, na minsan, hindi nasusunod. Okay? Minsan, hindi na nasusunod. Minsan, nangyayari dyan, talagang bumabagsak lalo. Tapos akala mo palipad na, tapos ngayon biglang bumaba. Yun yung ibang nangyayari, mga idol, no? So kaya minsan hindi 100% yung analysis ng mga kahit na pro. Okay? So kaya mas okay kung once na nakinig kayo doon sa technical analysis, para kito kunyari ako, nakinig kayo dito. So minsan ang nangyayari diyan, angat nga. Kaya lang biglang nagbenta ng ilang Bitcoins. Biglang babagsak, di ba? May ganon, mga lodi, no? So, sa video natin ngayon, yun lang ang news natin. Happy New Year sa inyong lahat. If ever na wala pa kayong platform at gusto nyo magkaroon ng platform, nire-recommend ko si BitGet. Ang init sa SEC ng mga top, no? Mga nasa top platform, kagaya ng Binance, OKX, tapos Bybit, no? Ang init sa Pilipinas niyan, mga lodi, no? Kaya ako dito muna ako sa BitGet. Number 14 naman to. Number 14 and number 13. No? Meron tayong link sa description kung ano yung ginagawa natin. At meron din tayong link sa description ng BitGet. Meron din tayong copy trading, no? Ito pakita ko sa inyo, no? Yung ating copy trading tutorial ng BitGet. Para at least alam niyo kung ano yung papanoorin nyo. Ito yung copy trading ng BitGet. Gumawa tayo ng video dyan, okay? So, panoorin nyo lang. Okay na, umaangat nyo, oh. So, kahapon, nasa 6,800 lang to, pero umaangat siya. So, panoorin nyo lang yan, mga idol, para at least matuto kayo kung paano yung settings sa copy trading na ginagawa natin. Kasi, kapag ka hindi ko alam yung TA, kung anong nangyayari, dito ako sa copy trading. Yan, dyan ako sa copy trading, dito. Tapos ito yung mga trader dyan, sobrang dami, no? So, ginaya ng Binance, ng OKX, ang copy trading ng BitGet. Kaya, pati sila ngayon may copy trading na. Pero nandirito yung mga magagaling na traders. Ayun, tingnan nyo, ang tataas ng mga ROI nila. Diba? Tapos nandito pa sa most follower. Tataas, oh. 11,000 yung ROI nila. Percent, ha? Percent yan. So, yun. Yun lang, AJX, at saludo sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, subscribe lang kayo. And, ayun. So, nakakatuwa yun kung sakali, no? Happy New Year!